characteristic of living matter. So before I start, I'm going to explain first what is the living matter. So living matter refers to any physical material that makes up a living organism, such as cells, tissues, and organism that is made of some fundamental element as non-living matter like carbon, oxygen, and hydrogen, but is highly organized and capable of executing process of life. So, yung living matter ay nagre-refer siya sa mga may buhay na organism katulad ng cells, tissues, and organism. Tapos, yung living matter, isa siyang non-living. Meron siyang fundamental elements katulad ng carbon, oxygen, and hydrogen. So, here in our topic, we were going to identify the 8 characteristics of living matter. So, first, have cell. So, living matter have cell. All living matter have cell like human, microorganism, and bacteria like fungi. Have is a fundamental structure unit of everyday living things. So yung cell, ito yung mga kinakailangan ng microorganism para mabuhay sila. Kasi kung wala kang cell, hindi ka alive or not alive. And also yung cell, ito yung structural unit na kailangan ng every living thing. Second is can reproduce. Living matter can reproduce. Living matter can reproduce is ensuring the continuation of a species. Like example, when a human male reproduces sperm cells, a female reproduces egg cells. When sperm fertilize an egg, a single fertilized egg form divided, grows, and develops 9 months into complete baby. Sinabi natin kang reproduce, sila yung may mga kakayahan na makapag-reproduce or makapagparami, katulad na lamang nung sa image. Makikita natin dyan kung paano nagparami yung sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell, magpuproduce sila ng bagong baby or ng bagong human. Yun yung example ng can reproduce. Third is genetic code. Genetic code is a universal chemical instruction manual stored inside your DNA. It tells cells exactly how to build and run every part of your body, and it's the reason living matter is based on genetic code. So pag sinabi natin genetic code, yung ibig sabihin ng genetic is ito yung parang sa lahi. Kunyari, may diabetes yung magulang mo or yung lahi nyo, may possible na kahit wala kang sakit, magkaroon ka ng ganun kasi nga may genetic code na tinatawag. And na-adapt mo to through DNA. And also, we have they grow and develop. So, yung they grow and develop, yung ating mga living matter is nag-grow sila and na-develop. Katulad na lang dito sa image. Una, fertilization siya. Unti-unti nag-grow siya, and kapag na-develop na siya, magiging baby adult na siya. Which is, yan yung pinapakita dito na lahat ng living matter is nade-develop sila at nag-grow sila in their own way. And sunod is metabolism. Yung metabolism is a total of all chemical reaction happening continuously inside every living cell. It turns what you eat and drink usable energy and building materials. So kapag sinabing metabolism, ito lang yung nagtutulong sa atin para mag-save ng energy galing sa mga kinakain natin or iniinom. And also, living matter, they respond. Parang katulad dito sa image na to, nang napasok siya, yung kung nagluluto siya, then napasok siya. So, nung napasok siya, sobrang bilis nilang mag-react para ma-prevent yung danger sa kanila and maging stay safe sila and mabalance and alive. So, yung day response is, ito lang yung pinapakita dito kung gaano kabilis mag-react yung isang living matter kapag may danger na papalapit sa kanila para maging safe sila. Yung homeostasis, ito lang yung
nagkikip ng body natin na mabalance yung system, katulad na lamang kapag nasa initan tayo, nagre-reduce or nagre-release ng pawis yung katawan natin para makip yung balance ng weather or ng temperature natin sa katawan, para kahit sobrang init, nababalance pa rin nila yung temperature natin and nalilesen yung init na nararamdaman natin from the sun. And last, change over time. Change over time means living matter remodels itself during its life to adapt to work, injury, and surroundings and across generation. Its genetic makeup shifts to the species survive and face changing environment. So yung kapag naman sinabi natin change over time, ito lang yung pagbabago natin when times goes by. Like katulad na lang sa image na yan, yung simula bata pa lang siya, hanggang sa pabago-bago ng environment, nagbabago rin tayo, nag-change din tayo into older, from bata to matanda. Tapos, nagbabago tayo para makasurvive tayo at mag-fit sa pagbabago ng environment at para ma-adapt natin yung mga generation across sa pagbabago ng time over time. And that's all. Thank you. I just had to let you know you're